Paano kung sabihin ko sa inyo na ngayon, pwede na kayong magkumpisal habang nakapadyama, hindi na kailangan lumabas ng bahay, at ang pinakamalapit na simbahan sa inyo, hindi na sa kanto, kundi nasa laptop nyo mismo? Parang science fiction, di ba? Pero ito na ang ating realidad. Ang internet na nagpabago sa paraan ng ating pagtatrabaho, pakikipag-ugnayan at paglilibang ay pumasok na rin sa isa sa pinakakonserbatibong aspeto ng buhay ng tao, ang relihiyon. At ang pagbabagong ito ay nagbubunga ng mga kamangha-mangha at minsan ay nakakatakot na anyo. Ngayon, pag-uusapan natin ang tungkol sa mga cyber church, online na kumpisal, mga pari na avatar, at kung paano binabago ng teknolohiya ang mga banal na teksto at ritual. Handa na ba kayong makita kung ano ang hitsura ng pananampalataya 2.0? Pangako, may malalaman kayo na magpapabago sa inyong pananaw sa relihiyon at maging sa digital na mundo. Sa tingin nyo, ito ba ay daan patungo sa kaligtasan o sa paglapastangan? Alamin natin ng sama-sama. Bago tayo sumisid sa mundo ng virtual reality at artificial intelligence, balikan muna natin ang nakaraan. Dahil ang ideya na ginagamit ng relihiyon ang pinakabagong teknolohiya ay hindi naman talaga bago. Alalahanin ang ika-15 siglo at ang pagkakaimbento ni Gutenberg ng printing press. Ito ay isang teknolohikal na revolusyon na nagpahintulot sa pagiging accessible ng Biblia sa nakararami at sa esensya, nagsilbing mitsa para sa reformasyon. Pagkatapos, noong ika-20 siglo, lumitaw ang radyo. At ano ang nakita natin? Mga mangangaral sa radyo na nakakaakit ng milyon-milyong tagapakinig sa harap ng kanilang mga receiver. Sumunod ang telebisyon at ngayon, ang mga tele-evangelist ay nakapagpatayo na ng buong media empire na nagbo-broadcast mula sa mga studio na parang palasyo. Ang bawat bagong teknolohiya ng komunikasyon ay hindi maiiwasang naging instrumento sa pagpapalaganap ng pananampalataya. Ang internet, ito ay ang susunod lamang, ngunit marahil ang pinakamakapangyarihan at pinakakomprehensibong yugto sa mahabang kasaysayang ito. Hindi lang ito nagpapadala ng impormasyon, lumilikha ito ng buong mundo at mga bagong paraan ng interaksyon na nagtatanong sa mismong konsepto ng presensya o pagiging naroroon. Kaya, ano nga ba ang tinatawag nating cyber church? Hindi ito simpleng website lang na naglilista ng schedule ng misa o serbisyo. Ang tunay na cyber church ay isang buong digital na komunidad. Ito ay isang lugar kung saan hindi lang pasibong nanonood ng live stream ang mga tao, kundi aktibo silang nakikilahok sa buhay ng komunidad. Nagkakausap sila sa chatbox habang may online na sermon, sumasali sa virtual na pag-aaral ng Biblia, at nakakatanggap ng suportang espiritual sa pamamagitan ng mga messaging app. Maging ang paggawa ng kawanggawa ay pinagsasama-sama nila na ang lahat ay isinasaayos online para sa maraming tao, lalo na sa mga nakatira sa malalayong lugar, hirap gumalaw o sadyang hindi makahanap ng kanilang sariling komunidad sa personal, ang ganitong klase ng simbahan ay nagiging tunay na kaligtasan. Ito ay higit pa sa simpleng online church. Ito ay isang pagtatangka na muling likhain ang lahat ng panlipunan at espiritual na tungkulin ng isang tradisyonal na komunidad sa digital na espasyo. At gaya ng ating matutuklasan, malayo na ang narating ng pagtatangkang ito. Paano nga ba tayo umabot sa ganito? Hindi ito nagsimula kahapon lang. Ang unang pagsibol ng digital na pananampalataya ay matutuntunan noon, pang mga unang araw ng internet, noong dekada 80 at 90, sa anyo ng mga text forum at Usenet News Group. Ang mga mananampalataya mula sa iba't ibang sulok ng mundo ay nakahanap ng koneksyon sa isa't isa
nagtalakay ng mga teolohikal na usapin at ibinahagi ang kanilang mga karanasan para itong isang samahan ng may magkakaparehong interes. Kalaunan, sa pagdating ng broadband internet, sumapit ang panahon ng streaming. Nagsimulang mag-broadcast ang mga simbahan ng kanilang mga serbisyo sa linggo ng live. Sa simula, video lang ito, ngunit unti-unting naging mas interactive ang mga stream. Lumitaw ang mga live chat, ang kakayahang magtanong sa pari ng real-time at mga pindutan para sa online na donasyon. Ang pandemya ng COVID-19 ang naging pinakamalakas na catalyst na nagpabago sa isang niche trend patungong mainstream. Nang magsara ang mga pintuan ng mga tahanan ng pagsamba, milyon-milyong tao ang napilitang humanap ng suportang espiritual online at handa ang internet para rito. Ngayon, talakayin naman natin ang marahil pinakamainit na issue, ang online na kumpisal. Ang posibilidad na magsisi sa mga kasalanan sa pamamagitan ng web form, messenger o Zoom call ay nagdudulot ng matinding debate. Ang mga taga-suporta ay nagbabanggit ng napakalaking benepisyo. Isipin ang isang taong nakaratay sa kama o ang isang naninirahan sa bansang inuusig ang kanyang relihiyon. Para sa kanila, ito ang tanging pagkakataon upang maisagawa ang isang mahalagang sakramento. Bukod pa rito, ang anonymity ng internet ay makakatulong sa mga tao na maging bukas at magkuwento ng mga bagay na hihilahin nilang sabihin ng harapan. Ngunit ang mga kritiko ay nakikita ito bilang isang banta ng paglapastangan. Iginiit nila na ang kumpisal ay hindi lang basta pagpasa ng impormasyon. Ito ay isang napakalalim at sagradong akto na nangangailangan ng pisikal na presensya, eye contact at pakiramdam ng malalim na koneksyon. Ang pagbabago ng sakramento sa isang digital na transaksyon sa kanilang pananaw ay nag-aalis ng lalim nito at ginagawang isang formalidad ang pagsisisi, isang simpleng pagpapagaan ng budhi na walang tunay na pagbabago. Paano kung itulak pa natin ang mga hangganan? Isipin mo, nagsusuot ka ng VR headset at bigla mong makikita ang sarili mo sa loob ng isang maringgal na katedral. Sa paligid mo, may mga kapwa nagsisimba rin na pawang mga avatar at ang mismong nagbibigay ng sermon ay isa ring avatar ng pari. Hindi na ito sa hinaharap. Nangyayari na ito. Sa mga platform tulad ng VR chat, mayroon ng mga virtual na simbahan na patuloy na bukas. Malinaw ang mga benepisyo. Ganap na pagkalubog sa karanasan, pakiramdam na naroroon ka, at ang kakayahang dumalo sa simbahan nang hindi umaalis ng iyong silid. Ngunit, kaagad namang sumusulpot ang mga komplikadong katanungan. Maaari bang magkaroon ng autoridad na espiritual ang isang digital na avatar? Ang panalangin ba na binigkas sa virtual na espasyo ay kasing bisa din tulad ng sa isang tunay na simbahan? At ano ang pipigil sa isang manloloko na gumawa ng avatar ng pari at linlangin ng mga tao? Binubura ng teknolohiyang ito ang linya sa pagitan ng laro at ritual at nakasalalay pa sa mga teologo ang paglimi kung saan ang bagong hangganan ng pinahihintulutan at sagrado. Isa sa pinakamakapangyarihang bentahe ng internet ay ang kakayahan nitong sirain ang mga heograpikong hangganan. Para sa relihiyon, nagbukas ito ng napakaraming pambihirang pagkakataon. Ngayon, ang simbahan ay hindi na lang isang gusali sa inyong lugar, kundi isang pandaigdigang network. Isipin, ang isang tao mula sa liblib na baryo sa Siberia ay maaaring makinig sa sermon ng isang pastor mula sa California. Ang isang Buddhist mula sa Europa makakasali sa isang meditasyon sa templo sa Japan. At ang isang Muslim mula sa Canada makakapakinig sa pagpapaliwanag ng Quran mula sa isang scholar sa Cairo.
Dahil dito, nabubuo ang tunay na pandaigdigang komunidad na pinagbubuklod hindi ng lokasyon, kundi ng magkakatulad na paniniwala. Nakatutulong din ito sa mga relihiyosong minorya na makaramdam na sila ay bahagi ng isang mas malaking bagay, makahanap ng suporta at hindi makaramdam ng pagkakahiwalay. Ang internet ay lumilikha ng isang pandaigdigang kawan, mga mananampalataya na mas nagkakaisa at mas may sapat na impormasyon kaysa sa anumang komunidad na nakakulong sa pisikal na pader. Ngunit, kapag inilipat ang relihiyon sa plataporma ng social media, hindi maiiwasang makaharap nito ang sarili nitong mga patakaran. At ang pangunahing patakaran dito ay ang mga likes, shares, at engagement. Ang buhay spiritual ay nagsisimulang sukatin sa mga digital na batayan. Ang isang pangaral ay itinuturing na matagumpay kung marami itong views. Ang post ng isang pari ay sinusukat batay sa dami ng likes. Dahil dito, nagkakaroon ng tukso na sabihin hindi ang mahalaga sa pananaw espiritual, kundi ang mas patok sa madla, ang makakapagbigay ng hype at magiging viral. Ang kababalaghang ito ay tinatawag na gamification ng pananampalataya. Sa halip na isang malalim na paghahanap espiritual, maaaring habulin ng tao ang pagtanggap ng lipunan sa anyo ng mga puso at komento. Ang tradisyonal na pagpapakumbaba at tahimik na panalangin ay hindi akma sa mundong sumisigaw ng "tingnan mo ako". Ang tanong na ngayon, hindi kaya pinapalitan na ng isang like mula sa mga tagasunod ang isang tahimik na amen na binigkas sa puso? Talakayin natin ang tungkol sa mga pandama. Sino man na nakapasyal na sa isang sinaunang templo, moske o sinagoga ay makakapagpatunay na hindi lang ito basta pader. Ito ay isang koleksyon ng iba't ibang karanasang pandama, ang amoy ng insenso o pagkit, ang laro ng ilaw sa mga stained glass na bintana, ang lamig ng batong dingding, ang akustika na nagpaparinig sa koro na parang awit ng anghel, at ang pakiramdam ng balikat ng katabi sa oras ng sama-samang pagdarasal. Lahat ng ito ay bumubuo ng isang natatanging kapaligiran na nagpapalalim sa espiritual na karanasan. Maaari bang palitan ito ng digital na karanasan? Kahit ang pinakamataas na kalidad ng VR graphics ay hindi kayang iparamdam ang amoy at lamig. Ang tunog sa headphone ay hindi katulad ng tunay na buhay na akustika. Ang mga avatar sa paligid ay hindi ang init ng katawan ng tao. Binabanggit ng mga kritiko ng online na relihiyon ang problema ng flat screen o hindi sapat na pagkalubog. Naniniwala sila na sa pag-aalis ng pisikal na aspekto mula sa karanasan ng relihiyon, nanganganib tayong gawin itong mababaw na walang lalim na isinisilang mula sa pagkakaisa ng espiritu at katawan sa sagradong espasyo. Isa pa sa malaking hamon ay ang tinatawag na digital divide. Pinag-uusapan natin ang kagilagilalas na oportunidad ng internet, ngunit nakakalimutan natin na hindi lahat ay may access dito. Ang mga nakatatanda na malaking bahagi ng maraming komunidad ng mananampalataya ay kadalasang walang sapat na kaalaman sa teknolohiya. Hindi sila marunong mag-install ng Zoom o gumamit ng VR headset. Ang mga tao sa mahihirap na lugar ay maaaring walang matatag at mabilis na koneksyon sa internet. Kaya nagiging kabalintunaan, ang teknolohiyang dapat ay nagbubuklod sa atin ay maaaring lumikha ng panibagong hadlang. Maaari nitong ihiwalay sa buhay espiritual ang pinakabulnerable, ang mga siyang higit na nangangailangan nito. Lumilikha ito ng dalawang mundo, ang mundo ng konektadong mananampalataya na nakikinabang sa lahat ng biyaya ng digital na simbahan at ang mundo ng hindi konektado na nanganganib maiwan sa bagong kaayusang
panrelihiyon na ito. Ngayon, humanda na kayo dahil papasok tayo sa mundo ng tunay na science fiction. Paano kung ang mangangaral ay hindi isang tao o kahit ang avatar nito kundi isang artificial intelligence? Ang mga ganitong eksperimento ay isinasagawa na. Sa Japan, halimbawa, mayroong isang robot pari na nagngangalang Mindar na nagbabasa ng mga sutra sa isang templong Budista. Sa Europa naman, ginagamit na ang mga neural network para makabuo ng mga panalangin at sermon. Kayang suriin ng AI ang libu-libong sagradong teksto, pati na ang mga gawa ng mga teologo, at makalikha ng perpekto, may estruktura at nakakakumbinsing talumpati. Pero, maaari bang magkaroon ng espiritualidad ang isang makina? Kaya ba nitong magpakita ng pagmamalasakit, magbigay ng matalinong payo na hindi lang nakabatay sa mga algoritmo, kundi sa karanasan sa buhay at pananampalataya? Ang tanong, kung kaya bang maging isang espiritual na gabay ng artificial intelligence ay isa sa pinakamalalim na hamon sa teolohiya at pilosopiya sa ating panahon. Kung saan may malaking madla, doon din umiikot ang pera. At ang digital na relihiyon, hindi rin ito naiiba. Ang mga paraan para pagkakitaan ang pananampalataya sa internet ay nagiging mas mapanlikha at sopistikado. Nagsimula ang lahat sa simpleng donate button o pindutan ng donasyon sa mga website. Mula rito, sumunod ang mga bayad na subscription para sa eksklusibong spiritual na nilalaman, mga online na kurso sa teolohiya, at maging ang mga bayad na pribadong konsultasyon kasama ang mga pari. Pero ang pinakasariwang trend ngayon ay ang blockchain. Lumitaw na ang mga religious cryptocurrency at ilang organisasyon, kabilang daw mismo ang Vatican, ay nagsimula ng maglabas ng mga NFT. Maaari ka nang makabili ng kakaibang digital token para sa larawan ng isang icon o maging para sa isang digital na panalangin. Sa isang banda, ito ay maituturing na bagong paraan ng pagsuporta sa mga institusyong pangrelihiyon. Sa kabilang banda, nilalabo nito ang linya sa pagitan ng pananampalataya at komersyo, ginagawang mga speculative digital asset ang mga sagradong artepakto. Kaya, saan nga ba nagtatapos ang pagbibigay ng donasyon at saan naman nagsisimula ang pagnenegosyo? Para sa anumang malaking relihiyon, isa sa mga pangunahing layunin ay palaging ang pagkontrol sa kadalisayan ng aral o doktrina. Sa loob ng maraming siglo, nagkaroon ng iba't ibang institusyon tulad ng mga konseho, sinodo at konseho ng mga ulama na siyang nagpapasya kung ano ang totoo at kung ano ang erehiya. Ngayon, sinisira ng internet ang sistemang ito. Mabilis at hindi makontrol na kumakalat ang impormasyon. Sinuman ay maaaring gumawa ng isang blog o YouTube channel at magsimulang magbahagi ng kanilang sariling natatanging interpretasyon ng mga banal na kasulatan. At kung maging popular ang kanyang mga ideya, maaari siyang makakalap ng libu-libong tagasunod bago pa man makatugon ang mga opisyal na institusyon. Lumilikha ito ng malawak na espasyo para sa paglitaw ng iba't ibang uri ng sekta, kulto at maling turo. Halos imposibleng labanan ang tinatawag na digital na erehiya dahil walang sentral na autoridad at sensura sa online na mundo. Ito ay sabay-sabay na demokratisasyon ng teolohiya at kaguluhan. Ang pamamanata o pamamasyal sa mga banal na lugar ay isang napakahalagang bahagi ng maraming relihiyon. Ang paglalakbay na ito ay isang espiritual na pagsubok at sakripisyo na humihingi ng matinding pagpupunyagi, panahon at salapi. Ngunit paano kung magagawa mo ang pamamanata ng hindi mo na kailangan pang umalis sa iyong kinauupuan? Dahil sa teknolohiya ng virtual at augmented reality, posible na ito ngayon. Sa kasalukuyan, mayroon ng detalyadong 3D tours sa Jerusalem, Mecca, Vatican,
at maging sa mga templo ng Angkor Wat. Maaari kang maglakad sa mga lansangan na nilakaran ni Kristo, makita ang Kaaba, at dumalo sa isang seremonya sa St. Peter's Basilica. Para sa mga hindi makapaglakbay, isa itong natatanging pagkakataon upang maranasan ang mga banal na lugar. Ngunit muling bumabangon ang tanong, ito ba ay isang tunay na kapalit? Ang isang komportabling virtual na paglalakbay ba ay maituturing na kapantay ng matinding hirap na dinaranas ng isang tunay na manlalakbay pananampalataya? Hindi ba nawawala ang mismong kahulugan ng sakripisyo ng paglampas sa sarili na siyang puso ng pamamanata? Kung ang kailangan mo lang gawin ay isuot ang VR glasses, ang internet ay hindi lang isang plataporma para sa pagbabago ng mga lumang relihiyon, kundi isa rin itong mainam na inkubador para sa paglikha ng mga bago. Noong nakaraan, upang magtatag ng isang bagong kilusang panrelihiyon, kinakailangan ang isang karismatikong leader, maraming oras, at malaking yaman para maikalat ang mga ideya. Ngayon, sapat na ang gumawa ng website, isang grupo sa social media, o isang server sa Discord. Pinahihintulutan ng internet ang mga taong may parehong paniniwala mula sa buong mundo na agad magkonekta at bumuo ng mga komunidad sa paligid ng mga pinakakakaibang ideya. Dahil dito, lumalabas ang mga teknorelihiyon na sumasamba sa artificial intelligence, AI, o mga sinkretikong kulto na pinagsasama ang mga elemento ng Kristyanismo, Budismo, at mga esoterikong konsepto mula sa online games. Ang ilan sa mga ito ay walang masama, ngunit ang iba ay maaaring maging mapanganib at mapanirang kulto. Malaki ang binaba ng internet sa threshold o hangganan sa pagtatatag ng bagong pananampalataya at nagsisimula pa lamang tayong makita ang mga tunay na epekto nito. Isa sa mga pangunahing tanong ay kung paano nakakaapekto ang online na relihiyon sa mental na kalusugan ng isang tao. Sa isang banda, maaari itong maging isang makapangyarihang pinagmumula ng suporta. Para sa isang taong nag-iisa at nakahiwalay, ang online na komunidad ay maaaring maging tunay na pamilya, isang lugar kung saan sila pakikinggan, uunawain at aaliwin anumang oras. Ito ay maaaring maging epektibong paraan upang labanan ang depresyon at pakiramdam ng pag-iisa. Ngunit, mayroon din itong ibang mukha. Ang labis na pagkalubog sa virtual na mundo ay maaaring magdulot ng mas matinding paghihiwalay sa lipunan sa totoong buhay. Maaaring mas piliin ng isang tao ang pakikipag-ugnayan sa mga avatar kaysa sa personal na pakikisalamuha sa pamilya at mga kaibigan. Bukod pa rito, ang walang tigil na daloy ng perpektong mga larawan ng espiritual na buhay sa social media ay maaaring magdulot ng pakiramdam ng pagkakasala at kakulangan sa sarili sa mga hindi nakakaranas ng kaparehong kasiglahan. Ito ay isang manipis na linya sa pagitan ng pagbibigay suporta at paglikha ng ilusyon na pumapalit sa realidad. Pag-usapan natin ang seguridad. Sa personal na kumpisal sa pari, umaasa tayo sa Seal of Confession, isang sagradong panuntunan na tinitiyak na hindi lalabas ang anumang sinabi mo. Pero paano naman sa mundo ng digital? Kapag isinusulat mo ang iyong pinakaloob-loobang saloobin at mga pagkakamali sa isang chat or web form, sino ang makakapaggarantiya sa seguridad ng mga datos na ito? Saan nga ba ito iniimbak? Sino-sino ang may access dito bukod sa pari? Maaari bang mapasok o ma-hack ang mga server ng mga hacker? Kaya ba mismong ang platform ang manggolekta ng iyong impormasyon para sa targeted na advertisement? Ang mga issue sa cybersecurity at pagka-pribado sa digital na relihiyon ay lubhang kritikal. Ang tiwala ang pundasyon ng pananampalataya. Kung ang pundasyong ito ay masisira ng paglabas ng sensitibong datos,
ang magiging kahihinatnan ay maaaring maging sakuna, hindi lamang para sa mga individual, kundi para na rin sa mga institusyon sa kabuuan. Kung tingin mo ay makabago na ang VR chats, maghanda ka sa susunod na malaking bagay, ang metaverse. Ito'y isang konsepto ng tuloy-tuloy, pangkalahatan at three-dimensional na virtual space kung saan hindi lang tayo makikipag-ugnayan, kundi tuluyan ng mamumuhay ng digital. At ang relihiyon, walang duda, ay magkakaroon din ng sarili nitong lugar dito. Isipin mo, hindi lang isang virtual na templo, kundi isang buong sagradong syudad sa metaverse. May mga digital na monasteryo para sa pag-aaral, mga pamilihan ng virtual na relihiyosong gamit, at mga lugar para sa kolektibong ritual na halos parang totoo ang pakiramdam. Sa metaverse, maaari mong balikan ang mga kaganapan sa Biblia o ang buhay ng mga santo sa anyo ng interactive na karanasan. Nagbubukas ito ng walang hanggang posibilidad para sa edukasyon at paglahok, pero kasama rin ang panganib ng manipulasyon. Ito ang magiging pinakamataas na punto ng pagsasanib ng teknolohiya at pananampalataya, at kung paano ito mabubuo ay nakasalalay lang sa ating imahinasyon. Sa unang tingin, ano nga ba ang posibleng pagkakatulad ng teknolohiyang blockchain na batayan ng cryptocurrencies at ng relihiyon? Pero sa totoo lang, mas malalim ang kanilang koneksyon kaysa sa inaakala. Ang blockchain ay isang teknolohiya para sa desentralisado at transparent na pagtatago ng datos. Nakikita ng ilang palaisip dito ang isang modelo para sa pagbuo ng mas demokratiko at tapat na mga organisasyong panrelihiyon. Isipin na lang ang pinansiya ng simbahan na nakatala sa isang pampublikong blockchain, kung saan makikita ng bawat parokyano kung saan eksakto napunta ang kanilang donasyon. O kaya naman, ang mga pagboto sa mahahalagang isyu ng komunidad na isinasagawa sa tulong ng smart contracts kung saan imposibleng mandaya sa resulta. Ito ang ideya ng desentralisadong pananampalataya kung saan walang mahigpit na hierarkiya at ang kapangyarihan at responsibilidad ay pantay na ipinamamahagi sa lahat ng miyembro ng komunidad. Bagamat isa itong radikal na paghamon sa tradisyonal at hierarkikal na mga istruktura ng karamihan sa mga relihiyon sa mundo, ang ideya ng transparency at katarungan ay lubhang kaakit-akit. Paano nga ba tumutugon ang mga tradisyonal na relihiyon sa lahat ng ito? Malaki ang pagkakaiba-iba ng kanilang reaksyon. Ang ilan, lalo na ang mga denominasyong protestante sa Estados Unidos, ay buong sigasig na tinanggap ang mga bagong teknolohiya. Nakikita nila ito bilang isang makapangyarihang instrumento sa pagmimisyon at pag-akit ng kabataan. Bumubuo sila ng buong online campuses, gumagawa ng mga mobile application at aktibong nakikilahok sa social media. Mas maingat naman ang posisyon ng simbahang katolika. Bagamat aktibong gumagamit ng Twitter, ang Santo Papa, idinidiin ng Vatican na ang online na pagpapalabas ng misa ay hindi lubos na makakapagpalit sa personal na presensya at pakikilahok sa mga sakramento. Sa pangkalahatan, mas konserbatibo pa ang ortodoksya. Gayunpaman, sa panahon ng pandemya, marami ring simbahan ang nagsimulang mag-stream ng kanilang mga serbisyo. Sa Islam, patuloy din ang mga diskusyon. Ang online na pagdarasal ng Biyernes at ang pagbibigay ng fatwa sa pamamagitan ng messenger ay nagbubunsod ng pagtatalo sa mga teologo. Walang iisang pinagkasunduang pananaw at bawat relihiyon ay naghahanap ng sarili nitong landas sa bagong digital na mundong ito. Para hindi lang ito maging puro teorya, tingnan natin ang isang konkretong halimbawa. Ang Anglican Church sa larong Second Life ang isa sa mga naging tagapanguna
ng digital na relihiyon. Noong kalagitnaan pa ng 2000s, nabuo na roon ang isang kumpleto at aktibong virtual na komunidad. Mayroon silang sariling katedral, regular na serbisyo, mga Bible study group, at maging sistema ng pagtulong sa mga baguhan. Ang mga paring nagpapalakad ng kanilang mga avatar ay totoong itinalaga at ordenadong ministro ng simbahan. Nakakuha ang komunidad na ito ng mga miyembro mula sa iba't ibang panig ng mundo. Karamihan ay iyong mga hindi makapunta o ayaw ng dumalo sa tradisyonal na simbahan dahil sa kani-kanilang dahilan. Ang proyektong ito ay naging mahalagang eksperimento na nagpatunay na ang isang virtual na komunidad ng pananampalataya ay hindi lang basta laro, kundi isang lugar kung saan matatagpuan ang tunay na suportang espiritual, pagkakaibigan at pananampalataya. Ito ang nagpatunay na ang pangangailangan ng tao sa komunidad at espiritualidad ay kayang matugunan kahit sa mundo ng mga pixel. At ngayon, narito ang pinakakontrobersyal na tanong. Saan nga ba ang hangganan ng digitalisasyon? Napag-usapan na natin ang online na kumpisal. Pero kumusta naman ang ibang ritual? Maaari bang magkaroon ng digital na binyag kung saan ang pari ay magwiwisik ng banal na tubig sa webcam? Matuturing bang balido ang isang online na kasal? At paano naman ang seremonya ng libing sa pamamagitan ng Zoom? Ilan sa mga ito ay naganap na, lalo na sa panahon ng lockdown dahil sa matinding pangangailangan. Ngunit, maaari ba itong maging bagong normal? Ang mga tanong na ito ay tumatama sa pinakabuod ng mga sakramento at ritual. Ano ba talaga ang pinakamahalaga sa mga ito? Ang pisikal na aksyon, ang material na elemento tulad ng tubig, tinapay at alak, o ang intensyon at pananampalataya ng mga nakikilahok? Ang sagot dito ang magtatakda kung gaano kalayo ang maaaring abutin ng relihiyon sa pagsasanib nito sa digital na mundo. Marahil tayo ay nasa bingit ng pinakamalaking reforma sa mga gawaing ritual sa loob ng nakalipas na 1,000 taon. Kaya, hakbang-hakbang, nasaksihan natin ang paglalahad ng tahimik ngunit dakilang rebolusyong ito. AI na nagbibigay ng sermon, mga sagradong NFT artifacts na ibinebenta gamit ang cryptocurrency, ang sakramento ng kumpisal na isinasagawa sa pamamagitan ng encrypted chat, ang teknolohiya na karaniwan nating ginagamit lang para sa trabaho at libangan ay nagiging daluyan na ngayon ng pinakasagrado. Ang pangunahing konklusyon na maaari nating makuha ay hindi pinapatay ng internet ang relihiyon. Bagkus, pinipilit nitong mag-mutate, umangkop, at umayon sa mga anyong dati itinuturing nating erehiya o kabaliwan tuwing 2 taon pa lang ang nakakaraan. Hindi ito mabuti o masama. Ito ay nangyayari lang. Nagdudulot ito ng napakakomplikadong tanong sa bawat mananampalataya at bawat institusyong panrelihiyon tungkol sa mga hangganan ng pananampalataya, sa esensya ng ritual at sa kinabukasan ng espiritualidad. Salamat sa inyong pagtapos sa panonood ng video na ito. Kung nakapagpaisip sa inyo ang paksang ito, pakipindot po ang subscribe at like button. Malaking tulong po ito para makagawa pa kami ng mas malalim na talakayan. Ngayon, heto ang pangunahing tanong para sa inyo. Sa tingin ninyo, posible ba ang tunay, malalim na pananampalataya nang walang direktang pakikipag-ugnayan sa kapwa-tao? Maaari bang palitan ng isang pixelated na templo ang isang tunay na templo? Ibahagi ninyo ang inyong saloobin sa comments section. Sobrang interesado po akong basahin ang inyong mga pananaw.